mas mahirap ito. No? Inayos ko na kanina yung problem natin. 11 lang, pero lahat naman ng lesson nakukuha natin dito, ha? So, mag-follow lang kayo para every time notify kayo sa mga live natin. Thank you po sa mga nag-share, nag-like, ay nagpa-follow sa atin. No? Thank you po. Game na. Pwede na tayo mag-start ngayon. Number 1 pa lang naman. Ito, sakto number 1. Wala tayong discussion ngayon. Kasi nag-discuss na tayo kagahapon about sa rational expression. So, go! Ito na, quiz na agad. Na-quiz na tayo ngayon, no? Quiz. Okay, sabi nga natin, algebra. October is algebra month. Sir, 7 millennium problems. Sir, ano yung 7 millennium? Hindi ko alam yung 7 millennium problems eh. Yung nasagot na yung isa, di ba? Hindi ko kaya yun. Yun ba yun? Yung mahihirap na 7. Pag nakasagot mo, $1 million. Saray ba? Yes, naka-upload yung kagabi. Ngayon, i-upload din natin to. Yung mga ina-upload ko ngayon, mga putol-putol yan eh, no? Doon sa YouTube channel natin dito sa baba, meron ba dito? Yan yung ating full yan sa pangalan na yan. Yung YouTube tsaka natin. Facebook, andyan ina-upload natin, ha? Game na. Number 1. Ano sagot? Pwede kumuha ng papel, ha? On Chail, thank you po sa Achay ba? Achay. Sa natin, ha? Sa pag-follow sa atin. Okay? Siyempre na medyo late tayo ngayon, no? Bumiyahe pa kasi ako eh. Hagot, number 1. Future past 596. Ano sagot? Ano sagot? Hindi, dito magsasagot muna. Yes, sir, good evening. MJ, solve na bread, to see. Ay, may sagot yan. Thank you po, Ma'am Giselle, sa pag-follow sa atin. Welcome dito sa ating classroom, no, na nagtuturo ng math. Sir, talk ko ninyo. Dito, magsasagot kayo, no, dyan. Lalagay nyo lang anong letter, sagot. Anong sagot? Ma'am Hillary, thank you po sa pag-follow sa atin, ha. Thank you po sa mga nagpa-follow, nagla-like sa atin, nag-share ng ating mga live every night. Every night po tayo, no, or every afternoon tayo nagla-live. No? Thank you po. Wala ba tayong sagot ngayon? Meron na, letter A. Ano sagot natin dyan? Yan, no? Ang presyo mo, right? Thank you, man. Nakaano kasi ako ngayon, pantulog na ako kasi gabing-gabi na, no? Tayo naka-polo shirt ngayon, o kaya naka-polo, no? Papatulog. C. Okay. Yung mga laging nandito, kilala ko na, no? Tinatawag ko silang mga regular students. Yung mga bihira pumasok is ereg. And then, yung mga bagong like sa atin, ang tinatawag natin silang mga transferee. And then, yung mga nagbabounce, nagka-cut ng class, no? Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin, no? Solve na. Okay. Nakita ko letter C mga sagot. Let's answer this one. Okay? So, unti nang sumasagot, Bakit? Anong meron? Kumuha ng papel. Lahat magsasagot. Letter E, Sir Ngok. Good evening. Okay, let's answer this one. So, ang ginagawa natin dito, hindi lang tayo basta nagpa-factor. Kailangan isipin muna natin kung paano siya ipa-factor. No? So, let's answer this one. 18ax squared xy minus 4a. So, sulat natin yan. Ang ginawa natin dyan is sulat muna natin para makapag-ano tayo, no? Minus 48 a squared. So, ang gagawin natin, kung makikita mo, meron ka ditong xa squared, may makukuha ka dyang a squared. Ang gagawin natin, ano pa yung pwede nating makuha? 18 tsaka 48. Pwede pa tayo dyan makakuha ng 6. Tama ba? Pwede ba tayo makakuha ng 6 dyan? Pwede. So, kung kukuha tayo dyan, kunin natin 6x squared. Matitira dito is 3. And then, matitira dito is xy. And then, matitira dito is ano matitira dito? Matitira dyan is 8. Okay? So, ang mangyayari dyan, ito na yung ating factor. Ngayon, meron ba tayong factor dito sa baba?
No? Ipa-factor din natin. So, kung makikita mo itong 9 is perfect square. Ito, perfect square, perfect square, perfect square. Tapos, meron silang difference. So, ang ginagawin na naka-minus siya. So, ang ginagawa natin dyan is ito, anong square root ng 9 is 3. Square root ng x squared is x. Tapos, yung kabila naman is 8. So, lagyan mo din 3x tapos 8. Ngayon, pwede mo lagay dito plus, pwede mo ilagay dito is minus. Okay? So, ang mangyayari dyan is, ay, oo nga, no. Hindi ko natanggal yung isa. Oo nga, tama. So, pag ito, ilalagay na natin to dito, magiging 3x plus 8. Tapos, 3, may y pala, sorry, yung y nakalimutan. May y pa pala. No, so, 3xy minus 8. So, ang gagawin natin dyan, pwede na tayo mag-cancel dito, pwede na tayo mag-cancel dito. Ang magiging sagot natin is 6a squared tapos 3x plus 3xy plus 8. Ito na yung ating final answer. Very good. Wala. Oy, good evening, sir. Good evening. Ano sagot? Letter B. No, may sagot tayo dyan. No, letter B. Inayos ko na kagabi. Algebra pa rin. Oo, ano ulit tayo? Rational. Kasi kagabi puro mali ang mga sagot natin. No? So, ngayon, inayos na natin. No? Medyo mahirap na to ngayon. Kasi inayos ko na kagabi. Engineer. No? So, nakuha ba letter B? Okay? So, ang kailangan dito sa rational expression sa pag-simplify is kailangan marunong tayo mag-factor. Okay? So, mag-factor watching while naka-duty. Ay, ingat yan sa mag-duty. Ano ba? Sa site ba? Ingat kayo dyan sa site. Lalo gabi. No? Bus ba? Bus? Okay? Next. Sir, problem solving tayo. Substation? Ano yung sabihin ng substation? Pag substation, ano ba yun? Nandyan sa may ano? Nasa may ibang lugar kayo, di ba? Ayan. Sige, ano sagot? X cubed minus x tapos x to the fourth minus 2x cubed minus 3x squared. Pag substation, di ba, nandun kayo sa parang container van na room? Tapos nasa may malayong lugar kayo, ano? Electrical. Electrical pala. Sa parang mga national grid, mga ganon. Ayun, tama. National grid. Meron kasi ditong national grid sa amin eh. Banda. Yan, meron dito. Sa San Jose. May malapit dito na substation. Mataas kasi na lugar ang San Jose. Ano? Usually, nagkakaroon ng ganon. Ano sagot natin? Letter C, Sir Prince. Hayabuta ulit. Letter B, Hayabuta. Pag mahina yung Hayabusa. MJC, Sir Ngeknok C. Okay? So, sabi natin kagabi dito, yung rational expression is kailangan, thank you po sa mga nag-follow sa atin na Hysen, letter C. Okay? Thank you po sa mga nag-follow sa atin. Thank you po sa mag-follow, no? Kailangan magaling tayo dito mag-factoring, ha? Sorry, gabing-gabi talaga tayo ngayon kasi galing ako sa biyahe. Ang oras na ako naka-uwi. Okay? Thank you po sa mga... Ay, Ma'am M! Si Ma'am M to eh. Ma'am M, good evening. Okay? Let's answer this one. Okay? Let's answer this one. Kita ko letter C, letter B ang sagot, ano? Okay. Sir, may tips po ba kayo para sa entrance exam? Nang alin? Pag upkat, wala ko gaano dyan kasi mahirap ang upkat eh. Pag mga poop set yan, medyo may idea ako. Ayosep, letter B, letter C, dalawa. Ano lang, manood ka lang sa mga YouTube, no? UST. Pag UST,
Pati poop set. Wow. Ano nyo lang na sa review center ko saan ako nagtuturo, meron kami niyan eh. Kung may budget kayo doon, enroll kayo doon. Tingnan mo lang kung anong review center ako din. So, pasok ka lang dyan sa may ano natin. Sa channel, hanapin mo dyan. Meron kami niyan eh. Tapos search mo yung review center namin. Meron kami niyan, pati CSE, complete. Okay? Ang gawin natin dito is, ipa-factor natin to. Ilabas na natin yung x para hindi nakakalito. Pag nilabas natin dito x, magiging x squared. Tapos, magiging 1 na lang to, no? So, ito na yung factor ng taas. Tapos, pwede pa natin ulit yung i-factor. Magiging x. Tapos, ito, square root nyan. Tapos, square root ng 1 is 1. So, ganyan siya pag sinulat natin. And then, plus to, ito naman is minus 1. Okay? Dito naman sa baba, ang gagawin natin is, dahil ito, to the fourth, to the third, tsaka x squared, pwede natin tanggalin yung x squared. So, pag tinanggal natin yung x squared sa kanilang tatlo, ito matitira dyan is x squared na lang. And then, dito naman is magiging 2x. Dito naman is ang matitira is negative 3. Okay? So, pag pinactor natin to, kailangan natin makuha yung mga factor nito na either negative 3 times 1 or 3 times 1. Alin dyan yung pag pinag-add mo, makakakuha ka ng negative 2. Which is, ito yon. Kasi pag pinag-add mo negative 3 tsaka 1, magiging negative 2. So, magiging isusulat mo dyan, negative 3 and positive 1. Tapos, may x squared ka pa. So, ito na yung factor niyan. So, isusulat mo yun dito para hindi tayo nakakalito. X minus, nawala yung 1. Minus 3 tsaka x plus 1. So, mangyayari dyan, magka-cancel tayo nito, yung pinakamadaling part, magka-cancel, and then, ito, bawasan natin. So, ang natira natin sa taas ay x minus 1, and then, yung baba naman natin is natira yung x, kasi meron pang matitirang x dito, tama ba? Isa lang yung nabawas natin dito, so dalawa to, may isa ka pa. And then, yung baba is x minus 3. So, very good, no? Kaya walang... Ulit. B. Walang sumagot ng D? Pwede po per share sa review center. Pwede. Ano? Kailangan bas may maiwan na x kasi x squared. B at silangan sin. Caltech method naman po using imaginary. Ay, wala pa tayo nito. Ano, pancake gaming. Wala pa tayo niyan, no? Hirap daw. Tama ba sagot natin? Ito sagot natin. Letter C. Letter C, no? So, nagigets ba? Sir Pao, inayos ko na yung ano natin. PowerPoint. Kaya tayo rational tayo ngayon, part 2 na. Kasi kahapon walang mga sagot, no? Ngayon, number 2 pa lang tayo, no? May mga sagot na. Tsaka mas mahirap to. Mas mahirap to ngayon. Hinirapan ko para lahat ng sasagot mahirapan. Ito pwede na to pang quiz. Hindi. Pang quiz na to ng mga rational expression, no? Simplify. Okay, pang board exam na to. Okay, let's go. Tama ba? Sagot natin. Mga sumagot ng C, tama ba? Okay, letter C, no? Sagot natin. Okay? Okay? Simplify 12m squared plus 56m plus 9 all over 24m squared. Present, sir. Late na. Hindi, kaya nyo ba pumasa? Number 3 pa lang tayo, mamay, no? May ba yan o may? Mamay. Mamay, no? Kasi M-A-I. Pag E, may, no? Pag yan, may, mamay. Okay, number 3 pa lang naman. Tama ba, number 3? Oh, number 3 pa lang. O, yan. Sige, magsagot. Pinihirapan ko talaga. Thank you po sa mga nag-follow sa atin, Renz. Thank you po. Ayan na, hirap-hirap na mga problem natin ngayon. Medyo late nga lang tayo nagsimula. Kasi hinirapan ko.
Yung iba dyan, may hirapan kayo mag-factor. Pero lahat tayo may sagot. Okay. Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin na nag-share. At laging nandito, no, yung ating mga regular students. Ana HC, letter C. Renz A. Magkakaiba. Maduling kayo ngayon sa choices. Mr. Fahrenheit. Uy, Mr. Fahrenheit. Lesson natin nung nakaraan yun, Conversion ng ano. Letter B. May hirap man kayo ngayon mag-factor. Yung number 3, ang ano niyan is yung factoring, no? So, sa 2 nights na pagla-live natin, may natutunan din ako, ano, yung AC method or yung slide method, no? Asan ba si Sir Nard? Sila Sir Pao dyan, nagturo sa akin. Alam ko na ginamit. Guess lang, hindi ako ilabas ang mga papel, no? Ilabas ang ballpen at papel. Ako nga, dami kong ginamit dito, Ano ba nakikita niyo dito sa may ano? Ay, oo, wala pala akong background, ano? Dito sa mga yan, doon sa part na yun, ang dami kong gamit. Ako parang nagkakagulo dito. Sir P, letter A. Na natin, Testmanship lang yan, guys. Uy, testmanship. Yung sabihin ng testmanship, yung parang magaling ka maghanap ng tamang sagot, di ba? Okay? Ano, wala pa nakakuha? Ano ang sagot? Ba't parang unti na sumasagot ngayong gabi, O masyadong mahirap. Nahirap ba ngayon? Bumawi lang ako kagabi kasi walang sagot, Ginawa ko yung hirapan ko para nakaka-challenge, no? Para nakakagising naman, no? Bernie Betco A. Bumawi ako, sir. Dami ko na... Oo nga, tinitingnan ko. May attendance tayo. Ito na yung attendance natin. Pakita ko sa inyo, May attendance natin. May class record ako dito, Mga pala absent dyan. I-reg na kayo, i-reg. No? Ayun, class record, Kala nyo, wala akong class record. Meron. S-Buy pa yan, Not sponsored yan. Google Docs. Ilagay sagot kasi nirapan ako sa solution. Game na, sir, papahinga na Sorry naman, let's answer this one. Oo nga, gabing-gabi na, tapos ang dami ko pang sinasabi, Okay. Sorry. Number 3 naman, Okay. Sa mga nahihirapan factoring kagaya ko, pag ganitong merong mga ayan. Ang ginagawa natin dyan is tayo, naman tawag doon, slide method. Natutunan ko lang din dito yan kila Sir, okay, slide method or AC method, no? So, ang ginagawa natin yan, sulat muna natin, m squared plus 56m plus 9. So, itong AC method, kasi ito A, B, and C, di ba? So, ang gagawin natin, kaya yan is slide or AC method, kasi itong A, papuntahin mo dito. So, mangyayari dyan, mawawala yan. So, magiging m squared plus 56m. Ano yung 9 times 12? 108. So, magiging plus 108. So, parang in-slide natin papunta dun yung 12. So, naging 108. Ngayon, ano yung factor ni 108 na makakakuha tayo ng 56? So, kung titingnan mo naman, madali lang siya kasi puro positive naman yan. So, itong 108, pwede natin siyang i-factor as 54 times 2. Tama ba? No, pwede rin namang negative 54 times negative 2. Pero dito na lang tayo mag-stick. No? So, ang mangyayari dyan, m plus 54, tapos m plus 52. Ito na yung factor niyan. Ngayon, nasa napunta yung 12 na ginawa natin dito? Ang mangyayari doon is, i-divide natin sila pareho ng 12. Divide mo ng 12 yan, i-divide mo rin ng 12 to. Ngayon, pwede kasi siyang i-simplify. Paano natin i-simplify yung 54 at saka 12? I-divide natin both sides by, yung numerator ng 6, i-divide din natin to ng 6. Ang mangyayari dyan is, m plus 9 over 2. Okay, dito naman, divide natin ng 2, divide natin ng 2.
Bakit natin ginanon? Para ma-lowest term. Okay? So, mangyayari doon is m plus 1 over 6. Ngayon, itong mga denominator, pwede naman natin siyang ilagay dito sa gilid niyan. Magiging 2m plus 9 and then 6m plus 1. Eh, yung tinatawag natin na AC or slide method, no? Ito yun. Okay? So, nakuha na natin yung factor. Pwede ko nang burahin. Burahin ko lang, ha? Diyan, ay, dito na lang muna. Tapos ito naman, gawin din natin to. Basta ito yung factor natin, ha? Okay? Ngayon, ito naman, i-factor din natin to. Kagaya din ng AC method. Ito, papuntahin na natin dito. Okay? Multiply mo yan, makakakuha ka ng ilan? Bali, m squared minus 20m. 4 times, negative 4 times 24, makakakuha ka dyan ng 72 ba? Okay, negative 72 yata yan. Tama ba? O, 76. Ilan ba yan? 96. Factor out 4? 96 na lang, para hindi nakakalito. Gawin na natin muna yun. 96 pala, sorry. Okay, so, ngayon, dito, pwede nating 4 times 26, diba? So, parang m minus 24 tsaka m plus 4. Tama ba? Pag pinag-multiply natin yan, makakakuha tayo 20. Okay? So, ang gagawin natin, nasa yung 24 na kinuha natin doon, ibabalik natin dito. Divide mo siya ng 4, ng 24 pala, i-divide mo rin ng 24 to. Ito, magiging 1. So, parang isang factor niya is negative m minus 1. Ito naman is, pag dinivide mo yun ng 4, dinivide mo yun ng 4, magiging 1. Ito na magiging 6. So, parang m plus 1 over 6. And then, ito, pwede mo nang idikit yan dito. So, magiging m minus 1. And then, 6m plus 1. Okay? So, burahin na natin dahil nakuha naman na natin. Dito ko na lang ilagay. Okay. Wait lang ha. Ayusin lang natin ng konti. Okay. So, ito yung factor ng baba. Ito yung factor ng taas. So, sulat ko yung nasa taas. 2m plus 9 times 6m plus 1. Nakikita ba? Nakikita naman pala. Tapos, over m minus 1 times 6m plus 1. So, pinakamadali natin dyan is magka-cancel tayo. Ang matitira is 2m plus 9 over m minus 1. Saan yun? Letter A. Kulang yung babasar ng 4. Saan ang 4? Ano yung factor ng denominator? Bakit kulang? Paano ba yun nagkulang? Pansinin nyo pareho denominator sa A and B, yung dulo na iba since... Oo nga no. Kulang ng factor ng 4? Uy, A? Kaibigan ko. Pag multiply nyo yung denominator... Oo nga no. So parang kulang siya ng 4, tama ba? So, dapat meron pa ditong 4. Ganyan ba yun? Dapat pala nilabas ko muna. Kaya dapat po, factor muna bago kayo mag-slide. Ganda ba? Hindi ko maintindihan eh. Ganon. Mali pala tayo dito. Ulitin ko lang to ha. Sorry. Mali pala ako ng slide doon ha. No, inaaral ko pa lang tong slide eh. Ulitin natin. Slide ha. Sorry. Pwede naman po di ba AC? Ganun ba yun? Hindi ko pa alam kung ay. Divide muna natin yung 4. Pag nilabas natin to magiging 6m squared minus 5m minus 1. Ngayon, kung ganito, pwede i-slide ko siya, magiging m squared minus 5m minus 6. So, m minus 6m plus 1. Tapos, ibabalik ko yung
ibabalik ko yung 6. Yung 6. So, magiging m minus 1 at saka 6m plus 1. Tapos, may 4 ako dito. Okay, tama. Merong 4 nga. May 4 nga dito. Sorry. Tama nga ito. Okay, so ang final answer natin pala is E. Tama ba na ang sagot natin is 2m plus 9 over 4 times m minus 1. Buti na lang. Taga San Carlos. Taga dito lang, bandang Caloocan. Thank you, sir. Pabuti nandiyan ka. Sir, galing talaga. Yung mga regular students dati ngayon dito. Letter A. Letter E sagot natin. Yung Allen Jesse yan. Kaibigan ko engineer din yan natin. Nandiyan dyan. Basta. Okay. Letter E tayo dyan. Letter E ha. 2m plus 9 over 4 times. Buti na lang nandiyan sila, Sir Pao. Ano? Hindi ko po alam yan. Ayan. Anong grade tinuturo to? Sabi nila, grade 8, second quarter daw. Sir JCCC. Daming sitat. Hindi. Yung engineer yan, yung isa yan. Yung Allen Jesse. Yan ang engineer. Kaklase ko dati. Yan. Yung di ko po alam. Ang galingin sa amin. Yan ang engineer. JRC. Okay. Ang sagot natin. 25a squared plus 70a plus 49 over 49 minus 25a squared. Hirap na na. Mga, teka nga, mahirapan tayo doon natin. Tingnan natin naman. Excuse me. Mali yung factor na kulang yung baba sa lang 4. Okay. Factor out muna. Factor out muna. Go. Yeah, teacher. Anong ayusin yung arrangement? Renz B. Joseph ba yun o Joseph? A 0 B po. Ingatin na natin ang mga sagot. Engineer JRC, letter B. Good evening, engineer. A, final answer. Finding the equation of the line given 2 points naman po. Malapit na tayo dyan. Malapit na, no? Natrap lang tayo dito sa rational kasi mahirap to. Ito kasi isa sa pinakamahirap, no? Dito sa algebra. Kasi may factoring to, no? Hindi kasi ito minsan nakakaltek. Ang sagot? Madali lang. Tama, madali lang yan. Mga pang Math Olympiad. Wala tayong material ng pang Math Olympiad. Ano lang ang meron tayo eh. Ito, libro ko. Wala kasi umakita ang libro eh. Kung ang denominator perfect square, medyo easy lang. Okay, let's answer this one. Ongoing review namin para sa New York Olympiad. Oh, di ba? Pati mga panlaban ng Olympiad nanonood sa atin. Good luck ha. Representing the Philippines ba? Junior ko ba? malapit sa Potsdam. Diyan kami nag-aral sa Potsdam ko ba. Yung Allen Jesse naglagay ng New York ko ba na yan. Wow, uy, good luck, galingan mo. Iuwi mo na. One of the easiest lesson yan sa grade 8 ata. Mapanalo yan. Hindi ko mag-gets. Modular ngayong week. Okay, let's answer this one. Okay. So, dito, kung titignan natin, medyo mukha siyang mahirap, ano? And medyo malaki. Pero, buti na lang, medyo familiar tayo sa factor nito, no? Kasi ang ginagawa natin dito is, kung nakita naman natin itong dulo, is perfect square. Tapos ito naman perfect square. So, pwede natin gawin yung ganito, no? Yung, ano man tawag dito? Perfect square trinomial, no? A squared plus 2ab plus b squared. So, i-check lang natin, no? Kung ito perfect square din to. So, kung ano ba yan? 25. So, bali,
Baring ko. Perfect square trinomial yan, di ba? So, kung dyan, nangyari. So, kung yan, 5. So, gagawin natin 5a. Ngayon, sulat mo rin dito 5a. Tapos dito naman 7. Dito rin 7. Ngayon, ang magiging magkakapares kasi dyan is, eto, pag pinag-multiply mo yun, 35. Pag pinag-multiply mo to, 35 din. So, okay naman kasi 70a. No? So, parang ito na yung magiging factor natin. At gagawin natin plus. So, parang pareho. So, parang ganito yun. No? Parang magiging 5a plus 7 squared. Parang ganyan, di ba? So, yung baba naman, letter E ulit sagot. The screen naman. Thank you naman. Thank you. Uy, Sir Gas, good evening. Good evening po. Uy, good evening, Sir Chan. Antayin na siya. Siguro sinenda ka ni Ma'am M. Feeling ko si Ma'am M yung kanina eh. Si Ma'am M ba nag-send sa'yo? Nandito ba si Ma'am M? Feeling ko nandito si Ma'am M eh. Okay, ito naman. Pwede nating baliktarin. So, ang gagawin natin dyan is, kung kukunin natin yung negative sign yan, ang mangyayari dyan, ganito. Pag ginawa mo yung sign yan, mangyayari dyan is magiging 25a squared minus 49. Nagets ba? Kinuha natin yung negative sign, kaya nagpalit yung pwesto nito. Hindi na na-attend dyan. Uma-attend dyan, nandyan. Ay, diba? Sir Chan, uma-attend dyan, nakikita ko lagi, nandyan yan, hindi lang nagsasagot. Di ba, Ma'am M? Nandyan yan. Nakikita ko dito eh. Nag-share. Number 4 pa lang naman. Okay? So, ngayon, pwede na natin i-factor to. Pag binactor natin yan, dito ko lang ilagay. Perfect square yan, magiging 5a minus 7 tsaka 5a minus plus 7. Okay? So, pag pinalitan natin yan, teka lang, ligyan na natin dito na maayos. So, magiging 5a plus 7 tapos 5a plus 7 over negative 5a minus 7 tsaka 5a plus 7. So, magka-cancel na tayo. Okay? So, ang mangyayari dyan, itong negative sign kasi yung crucial dyan. Nasasabihin niya wala yung sagot. Negative 1, di ba? Nilabas ko yung negative 1. Ang mangyayari dyan, etong negative sign ko, no, pwede ko iakyat yan dyan. Okay? Pag inakyat ko yan, ano mangyayari? Wala bang sagot? Walang sagot? Sigurado? Letter E? Tricky to. Ginawa ko to para matrick kayo, no? So, itong negative sign na to, ilalagay ko dito. Mawawala na siya dyan, di ba? So, parang negative 5a plus 7 over 5a minus 7. Kung titingnan natin, mali na to. I-distribute mo yung negative sign sa mga yan. Ang magiging sagot natin is negative 5a minus 7 over 5a minus 7. Pag pinagpalit mo yung pwesto niyan, ito na yun, letter A. Gets ba? Ginawa ko yan para, uy, thank you po, Sir God. No? Nagpapadala sa. Thank you po, no? Sa pag-isa ng gets ba? Wala pa tayong calculus, Sir GRSN. Wala pa. Okay? Nagets ba yun? Very good. Na sinadya ko yan para nakakahilo, di ba? Tama naman yung negative 1. Sinare ko lang, sir. Gets ba yun? Yan talaga yung panglito dyan. Kung matatandaan ninyo saan, kung nakapag-exam na kayo niyan. Nakabaktarat sa sira. Hindi ba lahat na-reciprocate nung tinaas mo yung negative sign? Hindi ba lahat Hindi, yung isa lang, yung negative sign lang. Kasi yung negative sign, lilinawin ko sa inyo, no? Para hindi tayo naguguluhan, ano? Kasi minsan, sa mga exam, no? Marami na ako na-examan eh. Lalo algebra. Etong negative sign, halimbawa, meron kang x plus 1. And then, meron ka naman sa baba na x minus 2. Ngayon, nagkataon kasi na meron kang negative dito. No? And, anong rule po yung bakit inangat yung negative 1 sa numerator?
Wala lang. Para lang mahirapan kayong maghanap. Nag-work lang yan sa negative 1. Hindi, tinan nyo pag kunyari, itong negative 2, na merong negative yan. Itong negative yan, pwede kong iangat dito. So, mangyayari dyan, pwedeng maging negative x plus 1 over x minus 2. Pwede yan, similar lang yan. Di ba, number 4 pa lang si Romel, no? Ngayon, pwede rin yan dito sa gitna. No? Maraming pwedeng paglagyan yan, negative sign. Okay? All possibilities, lalagay ko dito. Okay? Ay, bumalik. Okay? So, halimbawa dito, 'di ba, ayan yung una nating example. Pwede ko ring ilagay dito sa taas. Ngayon, pwede ko ring ilagay sa gitna yan. X minus 2. Pwede ko ring ilagay dito. Ngayon, pwede ko rin yung i-distribute. No? Pag dinistribute ko yan, magiging negative x, negative 1, tapos x minus 2. Pwede rin yan. Wag na iangat sa numerator, stick bin column na lang. Mali ka, sir. Test, gisolve na ako. Paano lang sa quiz namin, di ko alam. Nag-work lang yan sa negative 1. Mali ka, sir. Sorry, kung mali. Basta pwede yan. Na maniwala kayo sa akin. Lalo na ganito ang example, no? Halimbawa, itong 2x minus yan. Gagawin mo yan, ilalabas mo negative. Ang mangyayari dyan, magiging x minus 2. Yan. Madami. Bala kayo. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, nasa sa inyo yan, ha? Pero sinasabi ko sa inyo, lahat yung negative sign na yan, possible yan. Nag-work ba yan sa negative 1? Dito lang yan. Sa negative 2? Sa negative, yung 2 naman, pwede mo naman siyang ihiwalay dito, di ba? Pwede man ilipat-lipat. Lahat yan pwede. Wala pa eh. Ha? Basta ito ito, nasa sa inyo na kung maniniwala kayo, pero ganito yan. Na-experience ko na yan eh. Nandito sa baba. Inilipat mo sa taas. Pwede mo ring ilipat sa gitna. Pwede mong i-distribute din sa kanya. Basta mawawala. Ang point ni sir is mapalabas yung answer na nasa choice. Tama yun, engineer, no? Kinancel mo kasi na kaya may imaginary 1. Engineer. Basta lahat yan pwede. Nasa sa inyo na yun kung maniniwala kayo. Basta, sa experience ko lahat yan. Meron. Pwede. Okay? Pag na-encounter nyo yan, tapos paano po pinilit ko sa quiz pero wala pa. Pag wala, usually naman, ang mga choice, ang mga exam naman ng mga ganito, walang choices, di ba? Oo nga, number 5 pa lang. Hanggang 11 lang tayo eh, no? Kasi feeling ko ano oras ba tayo nag-start? Number 5 pa lang. Alas choices? Sir Pao? Ano ba? Meron yan! Meron ba? Hindi ko sigurado. Pag sa quiz, ilagay mo sa gitna yung negative, yun yung pinaka-safe. Tama yun, engineer dyan. Thank you po, no? Tama yun. Sir, true. Kasi kagabi, walang mga sagot, ano? Ngayon, meron yan. Ngayong iba lang, namamali lang tayo kasi may isa kanina. Pag nag-AC method, namamali tayo, ano? Ang sagot, B, letter D. Ang sagot natin. Tinan nyo. Ismail, may sagot dyan. Sir ka. Letter E. Sir ngek nyo. Check nyo muna, meron yan. Always search yan. I cannot, ano yun? Hindi ko kayang anuhin yan, no? Talaga, sigad ang sagot. Yes, he is, no? Where's Matilda? See? Ba sagot yan? Sir Hans, good evening. All of the above? Okay? May sagot dyan, may sagot. Okay? Let's answer this one. Positive sign dapat nasa sa numerator then minus 8.
sa denominator. So B. Okay, let's answer this one. Na. Okay, factor mo natin yung nasa taas. Sabi natin, panoorin ko muna process next number. Sige. Ito, ang factor natin dito, pag naka-cube, ang ginagawa natin dyan, tas minus, ang ginagawa natin dyan is cube root mo muna yung una. So, x. Cube root mo tong pangalawa, ano yun? 3. And then, kung ano yung sign nila, negative, negative ka din. Eh, yun yung una niyang factor. Ngayon, yung pangalawa niyang factor is trinomial. Okay? So, ang ginagawa natin dyan is, ito, i-square mo yan, magiging x squared. Ito naman is, kung ito minus, gagawin mo siya plus, tapos i-multiply mo itong dalawa. Magiging 3x. And then, dito naman sa dulo, i-square mo. Magiging 9. Okay? Ano yung factor niya? Dito naman sa baba, ipapactor natin to x squared minus 11 plus 24. So, kung iisa-isahin mo yan, tulungan na kita. So, ang magiging factor niyan is, ano daw yung mga factor ni 24? Pag pinag-add mo, negative 11. So, pwede naman yung 3 times 8 or negative 3 times negative 8. So, pag pinag-add mo yung negative 3 tsaka negative 8, makakakuha ka ng 11. So, mangyayari dyan is x minus 3 tsaka x minus 8. Ito na yung magiging factor mo, no? X minus 3 and then x minus 8. So, pwede na tayo mag-cancel, cancel. Mangyayari dyan is, kung titingnan natin, ito kasi naka-minus to, so mali siya. Dito naman is, minus, so mali din to. Dito naman, wag mo laktawan natin yan kasi yun yung sagot. Kung titingnan natin dito, x squared plus 3x plus 9, kapareho yung taas pero yung baba minus o plus. So ngayon, paano naman natin malalaman na ito yung sagot? So ang gagawin natin, kuha ka ng negative sign dito. Mangyayari dyan, pag kumuha ka ng negative sign, yung baba mo magiging negative x minus, yan. Okay? Ngayon, itong taas, pag inilipat mo nga, kagaya ng ginawa ko dun kanina, so, ang mangyayari dyan, x squared plus 3x plus 9. So, pag inilipat mo yan at sinanay mo yan dyan, mapupunta lahat yung negative dito. Pwede yun. No? So, ang mangyayari dyan, parang negative nito, pwede mo kasing ilipat yan. Maniwala kayo sa akin. Ilipat mo ng ilipat, pwede yan. Tapos, distribute mo yan dyan. Mangyayari dyan, magiging sagot is negative x squared minus 3x minus 9 over x minus 8. Which is yung sagot natin na letter B. Kung hindi variable ang leading term. Para kanina, pero bakit sa ginagawa, sir? Wala lang, panglito ko lang sa inyo. Paano mo nakuha yung trinomial sa numerator? Ano yan? Perfect cube trinomial. Paano malaman siya kung kailan kukuha ng negative sa baba at ililipat? Ganito yon. Ay, thank you ba, Sir Gabs? Ay, dami Sir Gabs. Thank you. No choice eh. Wala yung isang answer sa choices. Kaya basahin ko man yung mga comment, no? Pero frowned upon talaga negative leading ang numerator. May pampalito na ngayon si Sir eh. Numerator. Sir, A, sir. Okay? Letter B yung sagot natin, ha? Troubleshoot pa pala, di ba? Parang bakit ginagawa, sir? Sige, papaliwanag ko sa inyo bakit ganyan. No? Logically sa tayong like proving. Ganito, kapag ka-master na master mo kasi yung process na to, ikaw mismo alam mo na pwede mong ilipat-lipat yan. Okay? Ngayon, ako lang naman naglalagay ng mga sagot dyan eh. No? Ako lang gumawa ng mga choices. Ginawa ko para kung alam ko talaga, chine-check ko kung alam nyo talaga kung ano yung process na ginagawa natin. Yung iba kasing teacher, hindi naman tinuturo sa inyo yan. No? Pero, yan ay ginagawa talaga. No? Sasabihin ko sa inyo, pwede talaga yan. Kahit saan mo ilipat yan. Pwede mong ilipat sa numerator. Pwede mong ilipat sa denominator. Pwedeng sa gitna. No? Pwede mo yung ilipat-lipat. Maniwala kayo sa akin. Pwede mo yung ilipat-lipat. Ang tanong lang kasi dyan, ano man tawag sa process na yan? Wala, inilalabas mo lang. Inilalabas mo lang. Bastos ng tunog, no? Pina-factor out mo lang yung negative 1. Yung negative 1 kasi niyan, mangyayari kasi dyan, pag hindi sinabi sa inyo yan na pwede yan, magkakaroon kayo ng exam. Magkakaroon kayo ng exam na hindi nyo alam na pwedeng gawin yun.
Yung negative 1 lang ha. No? Pwede mo yung ilipat-lipat. Alam mo ang hindi pwedeng ilipat kasi yung bukod sa negative 1, kunyari negative 2, hindi mo naman pwedeng iangat yung negative 2. Yung negative 1, pwede mong ilipat-lipat kasi 1 naman yun eh. Nasa advanced level yung ginagawa ni Sir. Tama, engineer. Ito kasi brain cells ko. Tama yung engineer, no? Kung napapansin nyo, yung mga nakaraan kasi, para lang, ano man tawag doon, yung everyday lesson. Ito, medyo tricky, kasi gusto ko mahirap nga. Okay? Ngayong araw lang to ha. Pwede rin sir lipat-lipat negative. Yung negative 2, kung negative 2 kunyari ayan, iiwan mo lang yan. Yung negative lang yung pwede talaga dyan, yung negative 1. Meron tayo nito ha. Ina-upload natin dito sa YouTube channel. Hanapin nyo lang dyan. Next. Hinirapan ko lang ngayon. Kasi bumabawi nga ako. Kung kakayanin, everyday. Kung hindi, minsan nagpapahinga lang. That ngayon hindi, 11:30 na eh. 11:10, 10:50 yata ako nag-start. Tama ba? 10:40. Depende pag kinakaya. Pag hindi kinakaya, tinesting lang natin ngayon hirapan. Ano? Alam nyo, meron mga professor na sobrang galing na pwede kayong ganyanin yung exam ninyo tapos ibabagsak kayo. Kala ko nga. Ay, hindi sir. Inaantay nyo ba? Sabi ko kasi 10 eh. Gumagawa. Sir, cutting na. Ay, sige. Sir Gas, thank you ha sa mga gifts. Ang dami. No? Maraming salamat sa Sir Gas ha. Every... Sorry naman Sir Romel. Good night Sir Gas. Sorry naman kasi galing ako sa biyahe. No? Isipin nyo, galing ako sa biyahe. Tapos, minsan hindi ko na nga inaaral kung mapapansin nyo. Lesson namin, Aljan. Thank you po Sir Gas. Thank you po. Kung napapansin ninyo, minsan mali-mali yung choices. Hindi ko na kasi minsan binubuksan yung PowerPoint. Tinuturo ko na lang agad. Yung mga lesson na yun, alam ko na yun, hindi ko na inaaral. Kaya yung choice mali. Ngayon, inaaral ko talaga. Para mahirapan lahat. Wala nagsasagot. Asan yung sagot? Hello po, first year mechanical engineering. Uy! Welcome sa engineering. Pag masyadong madali kasi, feeling ko, wala, madadali. Pag ngayon mahirap, titesting natin. Testing lang ba? Di po sir sa akin, hindi ko sure. Di? Nasa screen po yung sagot. Minsan, ay nakikita ba? O natatakpan ko? Natatakpan ko ba? Ay hindi naman. Ano sagot? Letter D? Letter D, dalawa pa lang nagsasagot ah. Joke lang sinigang. Tama. Maganda yan ha, papracticein nyo. Yung nilalagay ko nga dito, hindi siya pang exam. Kung naalala, kung nilalagay ko dito yung ina-exam namin dati, hindi ako maglalagay choices, kaso boring naman yan, no? Hindi kayo makapag-type. Ayan, may choices, no? At saka magagamit nyo yan, no? Pag board exam nyo, no? Kahit saan. Hindi tinuro sa amin. Sige, dito ngayon, matututunan nyo na. Tuturo ko sa inyo. Ang sagot? May sagot ba? Reciprocal ng D? Sabi ni sir, ano? So, wala tayong sagot doon. Check niya mabuti. Meron yan, alam ko eh. Ewan ko, sinal ko kanina eh. Mr. Longlegs. Uy, Mr. Longlegs, good evening. By grouping ba gagawin dyan? Pwede. Basta kailangan makapag-factor tayo ha. Ayun yung aim natin. Yung sa negative kanina, expected ko na yun. Na ganun, yung magiging reaction nyo. Sabi ko sa inyo gumawa na kayo ng engineer eh. At yung kumuha ng papel, no? Antayin ko naman kayo eh. Pag ganyan kahirap, naantay ko yan. Kwento-kwento muna ako dito tapos kayo magsasagot-solve, no? Sinolve ko rin yan kanina. Ayun yung mga notebook ko. Hindi nakakaltek yan.
Paano nyo ikakaltek yan? Sige nga. Kukuha kayo ng value ng x and y. Manguhula kayo ng value ng x and y. Hindi nyo kaya yan. Hindi nyo makakaltek yan. Kung equation pwede, yes. Merong mga lesson na hindi pwedeng i-caltech, kagaya niyan. Hindi niyo makakakaltech yan eh. Kukuha kayo ng value ng x and y, o paano? Hindi naman yan eh. Ano yan eh, expression yan eh. Hint? Walang hint yan. Talagang manual yan, manual. Let's answer this one. Let's answer this one. Wala na nag-solve. Let's answer this one. Ito nasa taas, gagawin natin is i-grouping muna natin. No? So pag in-grouping natin, wait down. 30 minutes? Difference siguro sa taas, sabi ni sir. Sige. Etong x chord hihiwalay natin. X chord ka. Ngayon, eto kung titingnan mo thank you po sir, engineer no, sa pag-follow sa atin. Tingnan mo. Sige. Bigyan ko pa kayo mga 2 minutes. Iba factor. 2 minutes Recess pala. Sagutan ko na to. Magre-recess pala eh. Hindi, sagutan ko na. Ngayon, ang gagawin mo dyan, negative to. Kalma. Sige. 2 minutes 2 minutes. Meron akong orasan dito. Ayan 2 minutes. 2 minutes Hindi gumana, no? Check nyo mabuti, mamaya nililito ko kayo dyan, Siyan, meron na may nagsagat na. 2 minutes na siguro yun. 2 minutes na ba? Let's answer this one. Hindi ko alam kung may sagot eh. Pero feeling ko meron eh. Okay? So ito, ang gawin mo pa lang dito sa taas, ilabas mo na yung negative. Isusulat naman na natin nga, sige. Ito kasing x squared, perfect square siya. Pag inilabas mo yung negative dyan, ilabas mo negative. Naka-grouping yan Pag inilabas mo yung negative, ang matitira dito sa negative y is y squared. Tama ba? Okay? And then dito naman, ang matitira dyan, pag kumuha ka ng negative, magiging negative 4y. Dito naman, magiging positive 4. Nagets ba yan kung paano natin nakuha? Kasi pag dinistribute mo yung negative, magiging negative y squared, magiging 4y, tas magiging negative 4. Very good. Okay? And then yung baba naman natin, eto kasi x plus y, tas x plus y, gawin mo, ilet mo yan ng a. Gawin mo a x plus y. Let a equal to x plus y. So, mangyayari dyan, magiging a squared minus 5a plus 6. Just 2 factor lang. Tama yun, Sir Pao, no? Very good. And then, ang mangyayari dyan, pag binactor natin yan, ito, 2 tsaka 3 lang yan. 2 tsaka 3. Pag pinag-multiply mo 2 tsaka 3, makukuha mo 6. Tapos, negative pala kailangan. Kasi kailangan negative yung makukuha natin. So, magiging a minus 2 tsaka a minus 3. Ito na yung factor natin. Ngayon, ibalik mo na to. Ibalik mo na si xy. So, magiging x plus y minus 2 and then x plus y minus 3. Okay? Ito na yung factor ng baba. Ngayon, dito sa taas kasi, pwede rin natin tong i-factor. Paano natin to i-factor? Factor natin x squared minus, pag binactor natin yan, ito yung tinatawag natin kanina na ganyan, perfect squared trinomial, no? So, pag kinuha mo yan, magiging y minus 2 squared yan, no? So, parang y minus 2 squared. Tama ba? Pag in-expand mo yan, ito magiging sagot. Oy, Ma'am G, lumabas. Number 6 pa lang tayo. Pero may hirap ngayon, may mga sagot tayo ngayon, no? Okay, so pag binactor pa ulit natin to, kung makikita mo, eto x squared, eto naman minus, ito naman squared. Ang mangyayari dyan is x
Tapos yung ano nito, yung square root niyan is y minus 2. Okay? And then x, tapos yung y minus 2 din. So, gagawin mo, pwede ritong plus, dito naman minus. Mangyayari dyan is x plus y minus 2. Kaya lang ha, nag-iwalayin lang natin. Tapos dito naman sa kabila is x minus y plus 2. Ito yung factor nung taas natin. Okay? Ito naman yung factor ng baba natin. So, pag sinagot, inano natin yan, tanggalin ko muna yung mga, ano natin, mga sagabal, na hindi naman need. Ay, wala na kopya. Hala! Okay? So, ang gagawin natin is, ano yung nasa taas natin? Yung nasa taas natin ay ito, x plus y minus 2, tapos x minus y plus 2, over, ito, x plus y minus 2, tsaka x plus y minus 3. Cancelin natin to dahil pareho. Anong matitira sa atin? X minus y plus 2 over x plus y minus 3. Ano sagot doon? Oo nga! Letter E! Yung reciprocal nga ng D. Nagkabaliktad siguro ako. Nagdi-derivative. Hindi po, ma'am Hong Biet. Nagkamaliktad siguro ako ng ano kanina pagsosolve. Siguro nalagay ko dito sa may baba kanina. Sinolve ko kasi yun ganito din eh. Letter E sagot. Nakabaliktad pala to. Mali ako dun ah. So x plus y minus 3 over x minus y plus 2. Nag-solve ako kanina. Siguro napagbaliktad ko yung pagkakalagay. Siguro sa paglalagay ko dito kanina, eto, nailagay ko sa baba, yung isa nalagay ko sa taas. Ano nangyari? Kasi nakakaisang oras na. Okay? Gets ba? Na-stress ako, sir, ha? Sorry naman. Okay? Laptop. Ay, computer. Next. Sino nakakuha nun? Letter E sagot natin, ha? Uy, thank you sa pag-share. Sinolve ko kasi kanina. Yung iba kasi minsan, di ba, mag nagla-live tayo, hindi ko naman yun hindi ko naman yun sinusolve. Ngayon sinolve ko, no? Nabaliktad siguro. Tingnan ko nga. Nakay pa ko kanina. Sorry. Sa akin yan, ha? Akin yan. Ano ba yun? Ang dami kong sinolve, oh. Algebra pa lang tayo ngayong October, no? Wala pa tayong mga trigo. Siguro next month sana matapos. Saan ba yun? Nice eyes ko pa naman kanina. Asan yun? Ba't baliktad? Na-reciprocal siya. Ayun, nakita ko na. Ito. Basic na baliktad nga yata. Ayun, oh. Excited ako mag-cancel. Na-excite ako mag-cancel dun, ah. Uy! Synthetic division bukas. Sakto yan, Drej. Long division and synthetic division bukas. Dapat ngayon, kaso parang teka, ano sabi dito? B negative. Thank you po sa B
1/2 Patrick is A. Negative 1/2 pala. B. Sir Dridge, bukas tayo ha. Ma'am G, letter B. Oh, Sir Pao. Meron kasi ako dyan, may masama kasi akong experience dyan. May masama akong experience about dyan eh. Kaya, alam mo na, naulit-ulit ko yan. Okay, let's answer this one. So, sa taas, i-factor muna natin. Pag pinactor natin yan, a squared plus 2a minus 15. So, pag pinactor natin yan, anong factor nito na makakakuha ka ng positive 2? Yan ay positive 5 times negative 3. Tama ba? Pag pinag-add mo yung positive 5 tsaka negative 3, makakakuha ka ng positive 2. Pag pinag-multiply mo naman, negative 15. So, magiging factor niyan is a plus b tsaka a plus b. A plus 5 pala. Tapos, a minus 3. Tama ba? And then, dito naman sa baba, ang gagawin natin dyan is, etong, kung mapapansin ninyo, ito kasi, tsaka ito, kailangan natin siyang i-group. No? Magkasama sila. 4ax, tsaka 8a. Bakit? Kasi mukha silang pwedeng may i-factor out. Tama ba? Kaya sila yung pinagsama natin. Pagka nilabas natin dyan yung 4a, labas mo yung 4a. Factor out ha. Tapos magiging, pag nilabas mo dito yung 4a, magiging 2 na lang siya. And then, dito sa kabilang side is makakakuha ka ng, eto, pwedeng ilabas mo yung negative. Tapos, kuha ka pa sa kanila ng 5. Bali, ang i-factor out mo is negative 5. So, pag pinactor out mo yung negative 5 dito, matitira na lang is x. Matitira na lang dito sa negative 5 is parang positive 2. And then, x plus 2, x plus 2. So, mangyayari dyan, parang same sila. Diba? Kung gawin natin na 4a, tapos ito yung gawin nating letter B, kunyari. Tapos, minus 5b. Mangyayari dyan is parang ito, minus dito. So, parang 4a minus b times, minus 5 pala. Sige, ganyan. Ano bang value ng b natin? Ito, x plus 2. So, parang magiging factor niyan is 4a minus 5 times x plus 2. No? So, isulat na natin sa baba yan, yung factor na yan. Dito na lang. So, 4a minus 5 tapos x plus 2. So, kung titingnan natin, wala tayong makakancel. Tama ba? So, anong sagot natin? Anong sagot? Tingnan muna natin to. Ito, ba't may negative dito? So, kung negative sign, pwede nga natin ibalik dito yan. No, ibalik mo dito yung negative sign, ibaba mo. No, itong negative sign na to, pag binaba mo yan dito, tapos ibinalik mo sa kanila, magbabaliktad yung sign nito. Ito kasi, tingnan nyo to. Itong dalawa, mali na yan. Ito lang, tingnan nyo, yung B. Ano yung B? A minus, tapos ito. Ito naman, 4A minus, so ito naka-plus siya. So, mali yan. Mali to ha, mali yan. Kasi plus yan eh. Okay? Ngayon, itong negative sign na to, tingnan mo itong negative sign na to. Turo ko ulit sa inyo ha. Nasa taas yan, kunyari, ayan. So, magkaiba, di ba? Pag ibinaba mo dito yan, mapupunta siya dito, di ba? Wala na siya, nandito na, bumaba na. Ngayon, pag ayang negative na yan, i-distribute mo yan sa kanya. Sa kanila lang ha, kasi hindi mo na pwedeng distribute dito lang. Pag dinistribute mo yan, magiging negative 5, magiging positive 5, tapos na magiging negative. Okay? So, ito na yon. Oh! Tama lang. Ano ba sagot? Di alam. Kailangan baray natin. Ha. Okay.
A. Now, A sagot natin kasi nilagyan ko dito ng negative, nilagyan ko rin dito ng negative. Ito may negative yan, no? 'Di ba? Pag nilabas mo yung negative yan, ito na yan, maka-cancel. Ano sagot? I feel ko mali din. Letter A sagot. Letter A. Ano ba pinaka-final answer natin? 'Di ba ito? Pinaka-final answer natin 'yan. Ba, pati ako naguluhan ah. Ito ba final answer natin? Sir, yung A dapat walang negative sa numerator. 2x plus. Ito kasi, pati ako naguluhan eh. Nagulat din ako eh. Ito, tinan mo. May negative ka dito. Ito, ilabas mo yung negative niyan, magiging positive. Ay, good evening, Mami Peeves. Hindi, letter A sagot dyan. Binaliktad na eh, so wala na negative sa labas ng numerator. Mali lagay mo, sir, ng negative. Dapat nilagay mo sa denominator. Char, lagay mo sa denominator. X plus 2. Tama lang. Sige. Ulitin natin. Hindi ako naguluhan eh. For the challenge lang ito. Tama lang. Kasi, tinan nyo ah. Ito, gawin natin to. Itong negative na to, katumba siya ng negative dito. Pag inilabas mo yung negative niyan, tanggalin nga natin yung iba. Pag tinanggal mo, parang maka-cancel dalawang negative. Okay? Hirap ba ng lesson natin ngayon? Diba yan may negative. Negative a minus 3 ax plus 5. Ngayon, ilabas mo yung negative nito. Negative. Mangyayari dyan is magiging 4a minus 5. Tapos, x plus 2. Diba yung negative pwede mong ekisin yan? Negative divided by negative, magiging positive. Ito na yung sagot to. Diba? Nagigets ba? Tama yan, sir. Pati ako nalito sa ginawa ko. Ayan, ha? Ayan yung pinaka-explanation yan. No? Basta may negative sa taas, may negative sa baba, pero standard lang dapat positive leading sign numerator. Tama yan, sir. Okay? Pati ako nagulo eh. Ito. Ulit. Sige, meron pa. Marami pa naman. Hanggang apat pa eh. Yan, tsaka ano pa. More pala yan. Sige. Yan, sige, share. Thank you sa mga nag-share ng ating nagla-like and nag-send ng gift sa atin. Thank you po. Marami pa tayo. Mga ilan pa? 11 yun eh. Sabi ko nga sa inyo, mahirap lesson natin ngayon. Kasi yung mga nakaraan, sobrang dali. No? Part 2 naman yun. Sabi ng classmate. Sagot. Parang wala akong nakikita nagsasagot dyan ah. Magsagot. Malinaw ba? Malinaw naman. Ay, good evening, Sir Gerald. Pogs or pugs? Wait, kasi ito A. Nakakailo sabi ni Sir Chan. Joey Biernes, letter A sa Joey. Thank you naman sa mga nakikita ko dito yung mga ano eh.
Sino lang dapat? Sir Chan. Wait rin, sir. Sige, sige, sige. Ang ganda pala yung mahirap, no? Natatagalan kayo magsagot. Alam niyo kung naging professor ako ng college, siguro, pagka gusto... Ayoko pala. Hindi pala. Mabait pala ako. Sure pass pala kayo sa akin. Sagot. Letter A. Joke, letter B. Letter C. Letter D yan. Hula ko lang, ha? Ang sagot. Hirap ba? Boses ba? Hello? Wala ko nakita ang letter, dyan, ha? Biraw. Si Gerald lang tumama. Ang sagot na si Sir Gerald. Letter B. Ay, ano sagot? Justin A. Sir Romel. When in doubt, choose letter C. Ako, nag-iba na ako ng letter eh. Dati C ako eh. Nag-iba ako. Ayoko sabihin dito kung anong letter na. Letter C, Sir Joey. Group mo ulit yung may mga A. Yan, dancer. Pakinggan yung Sir Pao dyan, ha? Ang group mo may mga A. Ma'am G, letter B. Yan natin, ha? Pwede maglabas ng mga ano, ha? Pwede maglabas ng mga papel. Oh, let's answer na ba? Let's answer na. Dahil nagsasagot eh. Let it be. Wait, Sir Pio. Sige, go. Ang sagot. Ay, oo nga. A lang yung hindi naka-cancel. Dali lang. Ayan, sabi ni... Oh, madali lang. Dali yan answer. Let it be. Ah, may kwento yan kung bakit to kuha, no? Basta si Sir Michael B. yan. B, sir. Uy, may mga sagot na. Sir Ngagak, letter B. Witty, the Beatles pala kumanta. Okay, let's answer. Nakita ko na may mga sagot na. Puro letter B tayo, no? Okay. So... Ang number na ba tayo? Number 8. Kung titingnan nyo dito, no, ang pag-observe kasi ng mga magpa-factor, no, isa sa pinakamahirap kasi is pagpa-factor, no, sa algebra. So, kung titingnan mo dito, meron kang 12ax, meron ka naman ditong negative 14ay. And then, kung papansinin mo, meron ka ditong y, meron ka ding ditong y. Okay? Kaso, kailangan, ano ka dito? Observant ka, no? So, kung sino yung pagsasamahin mo sa kanila. Kung titingnan mo, apat na term yan, hindi siya basta gumagana yung ating mga minemorize na difference of cube, difference of two squares, yung mga ganon. So, hindi siya gumagana. So, kailangan, meron ka dito ang grouping, no? Na hindi natin gaanong natalakay. Pero dito, makikita naman natin kung pagsasama-samahin natin. Ito kasi 12, tsaka 6, tapos 7, tsaka 14. Kahit pa paano, magkakaroon tayo ng thinking, or magkakaroon tayo ng, uy, 12, 6, 7, 14. So, parang sila yung pagsasama-samahin natin, no? So, pagsamahin natin tong 12, tsaka yung 14, ilabas mo na, no? Ilabas ko na 2A. Ilabas ko na 2A. At saka kung titingnan mo dyan, may mga 2A, oh. No? Pwede, kung meron choices yung prof nyo, tingnan nyo rin yung choices. Pero kung wala ka talagang choices yung prof nyo, depende, no? Kung wala, mag-ano ka dito, no? Mag-observe ka. So, pag inilabas mo, ito magkakagrupo, ha? Ito, tsaka ito. Labas mo 2A, anong matitira dito? Magiging 6x.
Ngayon, dito naman ang matitira dyan is negative 7y. So, pag nagkaroon ka na ng ganito, meron ka ng idea sa iba kung saan mapupunta yung pagpa-factor natin. Yun na nga yun, no? Ngayon, ito, ang magkakasama naman is 7y squared tsaka itong 6xy. Kung titingnan mo, ayan din yun, no? 7 tsaka 6, 'di ba? So, ang gagawin natin, kailangan i-ano na lang natin dito, ihanay natin or ikamukha natin dito sa 6x minus 7. Kung titingnan mo, ito yun. So, negative 6xy ka na, ilabas mo na yung negative negative 6y. Okay? Bakit inilabas natin? Hindi pala. Yung ano lang, yung y lang, negative y lang. Sorry. Okay? Ilabas mo yung negative y. Pag inilabas mo yung negative y, ang matitira mo kasi dyan is 6x. Kahit pa paano, magiging kamukha na niya. And then next, dito naman, anong kasama niya dyan? Inilabas mo yung negative y dito, matitira is negative 7y. Okay? Ngayon, meron ka ng 6x minus 7y. Yun, labas mo na. Yan, okay? And then, pag ito pareho, para yung isang variable, ngayon, etong 2a minus y, ipagsama mo na sila. 2a minus y. And then, dito na matitira mo dito is 6x minus 7y. Nagigets ba? So, ito, at saka to, yung mga coefficient nila, yung pinagsama natin. Ito yun, 2a minus y. Tapos, ito kasi pareho, tsaka to. So, ayun na yun. Doon pala ako mali sa papel, kala ko tuloy si kanina. And then, magkakaroon ka na ng idea, no? So, dito naman, kung titingnan mo to, meron ka ng idea, di ba? 6x minus 7y or 2a minus y. Since wala ka namang a dyan, dito ka na lang kumuha, no? So, kung titingnan naman natin, try mo, no? Ang gagawin natin, mag-slide muna tayo. Pwede po ba 7y plus, hindi, 2a, ilabas niyo pa yung negative, JL. Mali ako ng factor, no? Ilabas niyo yung negative, labas niyo, para maging kamukha niyan. Okay? So, dito, gawin natin yung slide method, no? Punta natin to dito. Ngayon, pag punta natin yan, magiging 7 times 12, ilan yun? 70. 84. Minus 84y. Saan yung 4? 84. Buray natin. Magiging 84y squared. Ngayon, anong factor ni 84 para maging 8? Anong magiging factor ni 84 para maging 8? Magkaiba ito ng sign ng negative. Kaya hindi to pwede. Mali factor ka. Mali na factor ni Paano factor itong 84 tsaka 12 ba? 12, 4. Okay. So, thank you po. X minus 12 tsaka may y pala. Y. Tapos, x plus 4y. Ngayon, babalik natin yung 12 na hiniram natin. Ibaba mo yan dyan. 12. And then 12. Okay, so, mangyayari dyan, makakancel na yon. So, magiging x minus y. At saka, ito naman is, di-divide natin ng 4. Divide natin ng 4. Mangyayari is x plus y over 3. Ano ba? Stop! wait. 4 tsaka 16. 4, 16 pa. Ano mo? 12. Sorry. Ulit. 4, 16. Sorry. Ulit. Sorry. Mali tayo doon. 14 pala. Ulit. Okay. So, x, tsaka na yan, negative 14, y. Okay? And then, dito naman is x plus 6y. Yan.
Tapos, gagawin natin, di-divide natin by 12. Tama ba? Anto ka na ata? Hindi ba? Hindi, sinunod ko si ano. Sinunod ko si Sir. Na. Okay? So, ano mangyayari dito? Di-divide natin ng 12. Di-divide natin ng 12. Mangyayari dyan is, eto, magiging x minus 7y over 6. And then, ito naman is magiging x plus y over 2. Ipunta natin yan, magiging 6x minus 7y. At saka, ano yung isa? 2x plus y. Ito na. Okay, so, ito na yon, magiging 2x plus y. Tsaka, 6x minus 7y. So, cancelin natin to, magiging 2a minus y over 2x plus y. Paano nagka-negative 84 dyan? Ay! Sir Chan, wala ka nga pala nung 2 days. Ang ginagawa kasi dito, nagkaroon ng lesson about saan. Hindi ko rin alam, tinuro lang din nila Sir Pao. Sa 2 days na yon, ako tinuruan nila, no? Tawag doon is slide. Slide or AC method, no? Ginagawa doon, itong negative, di ba, ipa-factor natin yan. Itong 12, i-multiply mo dun sa 7. Kaya naging 84. Ayan, sila Sir Ngek-Ngok at Sir, wala Sir Nerd ngayon eh. Pero sila nagturo nun, no? So, ang gagawin doon, yung negative, yung 12, ipunta mo dito sa 7, multiply mo, magiging negative 84 ka. Ngayon, ipa-factor na natin yan, yung x squared minus 8xy, tapos, negative 84. Ngayon, mapapactor siya galing sa 8 minus 4. Ngayon, ka natin to. No, magiging x minus 14y, x plus y. Ngayon, yung 12 na binigay natin sa kanya, dalawa yung AC method, pwede slide, divide, pwede din grouping. Ngayon, pero mas madali yung slide, divide. Yan. So, ito, ang gagawin natin, dahil napunta na natin siya dito, na-factor na natin, di ba, x minus 1, ibabalik natin yung pag-divide ng 12 sa kanila. Sa ano lang, dito lang yata yan sa ano, sa trinomial na pina-factor. Yung group sa AC method. Wala, hindi ko yan alam, Sir Pew. Kanina ko nga lang to minaster eh. Kasi kagabi, akala ko alam ko na, mali pa rin pala. So, nagets ba? Sige, meron pa yata tayo dito ng AC method. May slide pa yata tayo dito, slide method. Pag hirap lang mag-factor ng quadratic coefficient yung x squared. Ano ba tawag yan? Search ko yan. AC or slide method, i-search mo lang ha. Ayan. Ito lang, ginagamit lang na, ano pa lang, number 8 pa lang naman. Mamegumi. Ginagamit lang natin yan pagka meron ka ditong coefficient. No? Kasi mahirap i-factor, tama ba? Slide divide, yun. Slide divide, sabi sa ngayon. Negative 12, yung 12 na yan, di ba mahirap siya kasi magpa-part. Yung ginagawa ko, di ba matagal? Pag ipa-factor natin yung trinomial, yun siya. Kagabi ko lang din natutunan. Nang gusto na. Promise, natutunan ko. Wala tayong termo. Algebra lang tayo. Next. Madadali na ata to. 2x plus 5 over 3x minus 2 times 3x squared minus 8x plus 4 over x cubed plus 3x minus 5. Tama ba yun? Ba't x cubed yun? Oo, ginawa. Kagabi ko nga lang din talaga eh. Thank you po, Sir Castle Class of Fiction. Asan yung pinagkuha bakit x cubed ba talaga yun? Kaya baka mali yun. Ako ba kinuha yan? Bukas long division tayo, kaya synthetic division. Division ng polynomial. Saan ko ba kinuha yan? Ang hirap na naman yan.
Dito ba ito? Andito na ako kanina. Ang hirap ng lesson ngayon pala. Ay, please concentrate ako. Sorry. Sagot. Grabe, midnight. Yes, ma'am. Ano na yun? Sobrang-sobra na. Paano may factor? Teka, so paano ba natin iba-factor yun? Teka lang ha. Saan na ba yung solution ko? May solution na pala ako dyan. Ano, ipa-factor siya tapos magka-cancel-cancel, ma'am. Parang midnight DJ na ako ngayon. Alas 12 na tayo, ano. Paano nga yan? Hala, pati ako na. Saan na ba yun? Saan ko ba kinuha yan? Kinuha ko lang yun. Ay, saan na ba yan? Kundi, susolve ko yan. Patay ka dyan. Fracture ito, fracture. Saan galing yan? Two x minus 5. Uy, baka mali yung kopya ko ah. Ano, parang mali nga, wait lang. Mali kaya yung given? Hindi, tama. Ano saan ko nakuha yan? Ano bang given yung 2x5? 2x5 3x squared minus 8x. Okay, mali. Mali yung given pala natin. Tama ba? Mali pala given. Ayusin natin yung given na. Wait lang. Mali ba na mali pa yung given? Hindi yata na-edit. Wait lang ha. Oops. Ilan pala? Yan. Tama na. Hindi ko na i-factor. Thank you, Ma'am Ann. Unti na lang naman, 2 items na lang. Yan, meron na yan. Saan ba yun? Ano ba sunod na item? Kanina wala pa, paano ipa-factor yun? X cube, hindi ko pala nabago. Mali. How letter A. Uy, ang sarap niyang how. Naalala ko bigla yung tamis. Meron pa bang how? Yung pinakamahirap yung number 11. Number 9 na eh. Meron tayong pinakamahirap. Ang oras na oh. Number ano pa lang tayo eh? Number 9. Number 9 pa lang, no? Wala na nagsasagot. Sagutan ko na yan para matapos na. D. Totropahin. Ma'am G, D. Uy, meron na. May mga nagsasagot na. Usually, pagkagabi, 8, 9, or 10. Minsan, kanina 10:40 na eh. No? Paghapon, usually mga 3 or 4 para makakaalis pa ako. No? Kanina kasi bumiyahe kaya medyo na late tayo. Basta mga ganun, 8, 9, or 10. Feeling ko may mga parang mali yun din. Okay, let's answer na ba?
No, may mga sumagot naman eh. Okay? So, itong times, nilagay ko lang yung times. Dapat tuldok lang yan or x, diba? No, either yan, either. Okay, so, 2x plus 5, tapos 3x minus 2. So, ngayon, pag ganito kasi may choices nga, tumitingin ako dyan sa mga yan. Check nyo lang, no? Magkakaroon naman kayo ng clue dyan, no? Kahit papano. Pag medyo nahihirapan kayo mag-factoring, huwag ka mag-doubt kasi papakitaan ka ng slide divide. Ayan. Sakto. Sakto lang. Tama-tama. No? Diyan. Nagpapel. Hindi yan, nagpapel. Wow. Napalabas tayo ng papel ngayon, ano? Okay. So, i-factor natin to. Mag-slide method tayo dito. Sige. 3x squared minus 8x plus 4. Ginagawa natin dito, Sir Chan, is i-slide mo yan papunta dito. So, mawawala to, mapupunta siya doon. So, magiging x squared minus 8x tapos plus 12. Ngayon, ano yung factor ni 12 para makakuha tayo ng negative 8? Ano yun? 2 and 6. I-times mo yung negative 2 tsaka yung negative 6. Makakuha ka negative 8. So, parang negative x minus 2 at tsaka x minus 6. Yan yung una natin. Di ba? Ngayon ko lang din nalaman to. Pwede mo rin gamitin hint sa factor ng second fraction. Yung factor sa unang fraction. Parang dito, sir. Tama yun, no? Pwede ka rin dyan kumuha. Tama yun. Ngayon, gagawin natin doon, ibabalik natin tong 3 na kinuha natin. So, gagawin natin, dito mo muna siya ibalik. Dito muna. Kasi, pwede natin siyang i-lowest term. No? Tama ba? Yun yung nasa isip ko eh. So, mangyayari dyan, pwede mo siyang i-lowest term, magiging 2 na lang siya, no? Parang x minus 2. Okay? Dito naman, ipunta, dahil hindi siya pwede naka-lowest term na siya, itong 3, balik mo na din dito sa x. Magiging 3x minus 2. Okay? So, itong taas, ito na yung factor natin. Okay? Kasi pwede mo yun ibalik doon, di ba? Kasi yung x minus 2 thirds, pwede mo siyang parang, i-equate mo sa 0, pag binaliktad mo yan, magiging 2 thirds. Ganyan. Tapos, ibalik mo siya doon, magiging 3x. Di ba? Parang ganun yan yun eh. So, parang napunta ka sa ganito. And then, pwede mo siyang ibalik doon. So, parang 3x minus 2. Kapareho lang din niya to. Tsaka to, no? Magkapareho lang sila. Okay? So, ito na yung factor yung nasa taas natin. Yung baba naman. Yung baba naman, pwede rin natin yung slide method dyan. Ito, papuntahin natin doon sa 5. Plus 3x minus 5. And then, anong factor ni 5 para makakuha ka ng 3? Yun ay? Ano ba? Tama ba yun? 10 pala, sorry. Hop. Kung hindi makita, mamamalit na naman tayo. No? Giging 10. So, yun. 5 and 2, no? Thank you, Sir Ngok. And x minus 2. Ngayon, ibalik na natin yung 2 doon. And then, magiging 2x plus 5. And then, x minus 1. Okay? Ano sa'yo, sir pa? Yes, yung 3 kanina sa x squared. Yan, tama yan. Ano? Buruin ko na yung iba. Ano to? Factor na ito kanina. Buruin ko na yung mga yan, ha? Okay. So, ito, nasa taas yan. So, magiging 3x minus 2. Tapos, x minus, ganyan yan, di ba? And then, yung nasa baba is yung 2x plus 5 and x minus 1. Okay? Ngayon, ito, ihilera na lang natin. Dahil times naman siya, hindi na kailangan i-reciprocal na 3x minus 2 and then x minus 2 over 2x plus 5 over x minus 1. Ano? Ang coefficient na ilipat. Okay? So, ang gagawin natin dyan is mag-ano na tayo. Ito nasa taas na. Ibaba ko nga onte.
Okay? So, magka-cancel na tayo. Pinaka-paborito kong part. Cancel. 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 So, ito na sagot natin is x minus 2 and x minus 1. Letter x minus 1. Mali to. Plus to eh. Ito. Plus. Mali yan. Plus. So, ito. Kung titingnan natin dito, ito kasing x minus 2. No? Pag kumuha tayo ng negative sa kanila, nilabas mo yung negative sign yan, no? Naglabas ka ng negative, ang mangyayari is negative 2 minus x. Na pag i-distribute mo yan, ganyan mangyayari. Ito kan magiging negative 2. Ito yon. Ito naman magiging positive. Ito yun. So, sagot natin letter D. Ayan, naglabas ng negative. Yan, tama yun, no? Okay, ilabas ang negative. Very good, no? Nakita ko puro letter D ang sagot natin. Okay? Very good, no? Now, di ba, very good, Sir Jan, no? Di ba? Natutunan natin dito AC method. Promise, hindi tinuro sa amin yan. Kahit nung lumalaban kami ng MTAP, hindi tinuro sa amin yan. Dito ko lang natutunan yung AC method, no? Yung bago kong learn. Parang study group na rin to, ano? Ito, parang ganun din. Yung isa, yung pang 11, tama ba? Number 10 na tayo, no? Yung susunod na number, medyo mahirap. Hinanap ko yun, eh. May 11, umulit ba? Ma'am Gina, di ba wala? Wala eh. Wala talaga. Ngayon lang yan. Ngayon lang wala niyan dati. Talagang sinusulat mo yan isa-isa. Pag ganyan, sulat mo yan. Talaga. Para meron tayong sagot, Sir Kupra. Kupra lang alam. Ba't ganyan mahanap? Kupra lang alam? Ako nahirapan ako niyan pag yung SS. Hirapan ako niyan pag SS. Pero, ang mga ano ko talaga dyan, pag-tank, Tigre lang una ko natutunan. Tapos, Atlas. Tapos, Kupra. Yan. Kaso inahirapan ako sa Kupra mag-set eh. Parang hindi ko siya gamay, hindi ko magamay. Yung nga atras mo, 'di ba? Parang yakapin mo sa pader. Tapos ang mga naging paborito ko na diyan, gatot, no. Meta ang gatot ng last season eh. Kaya task ko noon eh. 64 star yata ako, tapos tinanggal ko na eh. Inabot ko lang yung mythical, ano ba yun? Last number na. Uy, wag, antayin mo yung huling number, yung pinakamahirap. Sagutan na natin para maabutan nyo yung mahirap. Okay? So, ito, naka-factor na yan. 3. Ito na yung factor natin. So, x minus 5 tsaka x plus 3. Ito naman, pag pinactor natin, slide method ulit. Pinaka-paborito na natin yan. So, 3x squared plus 2x minus 8. Slide mo doon. X squared plus 2x magiging negative 24. Yung 24 is ano yan? Ano ng 24? 2 tsaka... Ano yung 24? 4 and 6. Thank you. Plus 6 and then x minus 4. And then ibalik na natin yung 3. Ibalik na natin yung 3. Mangyayari is magiging x plus 2. And then magiging 3x minus 4. Ito yung ating mga factors. So, ayusin na natin. 3x minus 5. Ito yon. And then yung baba niya is x minus 5. Tapos x plus 3. Okay? Ngayon, ito, dahil divide siya, itong nasa baba, madali naman siya i-factor, no? Parang x minus 5, tsaka x plus 5 naman siya. Okay? So, ito, mapupunta sa taas para mag-multiply. X minus 5, and then x plus 5. Ito naman yung ating baba na, kanina nasa taas siya, bababa natin. Dahil naka-divide tayo. Nagre-reciprocal tayo. X plus 2, and then 3x minus 4. Tama ba?
May problems pa ba? Meron pa, Sir Pin. Meron pa. Isa, last na item yata mahirap. So, magka-cancel tayo. Ano ka-cancelin natin? Ito. And then, wala na. Wala na ba? Wala na. Ito lang. Ang isa lang cancel. Wala na. Wala na. Kaya pala mali. Isa na pinagkuhanan ko nun. Minali ako nun ah. Anong factor niya? Ngi! Alam ko na kung saan ako namali. Na-type ako dito, that for to. No, tama ba? Eh, dito ako na-typo. Dito. Nakita nyo ba yun? At least nakita nyo. Okay, last item na tayo. Sorry, letter E tayo. Sayang si Sana. Si ba sagot? Oo, si Sana sagot dyan. Ito Sana. Na-typo ako dito. Magkadikit. Sayang. Sige, last item na. O, diba? Ay, hindi. Pareho pa rin typo. Typo pareho. Ito na. Ayun ba yung last? Ayun last item. Go. Yan, ang daming sakit sa mata. Ay, sir po, college ka na daw ba? Natanong na yun. Last item na yan, no? Nirapan natin ng konti. Madali lang naman siya. Teka, tingnan ko talaga. So, yun yung kanina, no? Typo ko doon. So, ilan yung inatin ngayon? Dalawa pa din. Chinek ko na kanina, dalawa pa rin yung mali natin. Sige, ano sagot natin? Last item na tayo, no? Akala ko abot lang tayo ng 1 oras kasi 11 items lang. Mahirap kasi yan eh, no? Actually, marami talagang bumabagsak dyan, no? Kahit ako kasi pag tinuturo ko yan, pati ako nahihirapan eh pag itinuturo ko yan. Hindi ko alam kung paano ipapaintindi sa students. Lalo na yung mga pag-memorize ng mga factoring, ganyan. Yan kasi mahirap dyan eh. Kasi ako mismo nahihirapan ako mag-memorize. Diba? Richo Achino, letter A po yan. Okay, letter A. Atin. Marami kasi ditong ginagawa sa rational expression. Sa mga natuto ng slide method, di ba? Pare-pareho tayo. Laking tulong. So, sa mga susunod na magiging student, matuturo ko na ulit yan, di ba? Dagdag learning na naman siya. Pare-pareho tayo natuto ng slide divide method. Yung iba kasi hindi ko na inaaral yung mga bago. Halimbawa, yung nagturo kasi ako dati sa tutorial eh. Basta sikat na tutorial yun sa may San Juan eh. Ang tinuturo namin is parang long cut. Aaralin ko sana kaso long cut. Para siyang ano, basta factoring din yun pero long cut. Sir Joey, letter D. Sabi ko, paano yun? Mas tuturuan ko yung bata ng long cut. Pwede ko naman ituro yung normal. I mean yung old process pero mabilis. Kesa yung tituro namin yung long cut eh. Sayang yung oras. Isa lang pa naman ang tinuturuan ko nun. Tapos long cut pa ituturo ko. Aaralin ko pa. Ang haba-haba ng ginagawa.
Factoring din yun eh. Naalala. Sir P, letter A. Eh, na pinakahuling item natin. Kala ko nga mga mabilisan tayo eh. Sir Romel, letter A. Let's answer this one. Meron pa ba nagsasagot? Pag wala na, sa board exam, assign values of X na lang eh. Tama yan, ha? LRC, LOC, SBK. A, sure na, tama. Sir Chan. Sir Ngekngok. Okay? Wala, nagsagot naman natin. Si Ma'am G. Ano ba si Ma'am G? Ayun yung last item natin, no? Bukas, to promise, ano na, ay, dyan si Ma'am G, natag yung sagot mo, ha? Naglabas ka na ba ng papel? Last item na tayo, eh. Eh, ata. Ano yung ata yung sa dulo dyan, ha? Let's answer this one. Okay? Sa factor natin to, ito yung madali. Master na natin. Difference of two squares magiging x minus 11, tsaka x plus 11. Ito naman, pag pinactor natin, makakuha ka na ganun din, no? Square root mo to, square root mo. Ay, thank you po sa mga nagpapalo sa atin, ha? 2x, tsaka minus 5, and then 2x plus 5 divided by, so itong nasa baba itataas natin, yung nasa baba itataas natin, but first i-factor muna natin nasa taas. No, kung titingnan natin dito, may kapansin-pansin yung 11 tsaka yung 44, parang meron silang connection. So ganun natin siya inaatake, no? Parang ay 11 tsaka 44, parang kang may isip na sila yung magka-group, no? Ganun yung atake natin diyan, ha. Tsaka tinan mo dito kasi 4, tapos dito naman ganyan. So kung parang meron naman siyang x, meron din naman siya. Kung pag pinag-partner ko sila, carry lang. Dito naman merong 11 tsaka 44, parang sila yung magkasama. Okay? Kasi makikita mo apat yan, wala tayo ganyan eh, wala tayong apat, 'di ba? Wala tayong memorize na apat. Pero tama ba? Wala tayong memorize. Kasi hindi naman tayo nag-memorize ng ano eh. Ano ba memorize nating apat? Parang wala. No? So gagawin natin, i-group na lang natin. So, group natin. Ito muna magka-group. Ito, tsaka to. Tanggalin natin yung x sa kanila. So, magiging x. So, magiging x squared minus 4x. Ito yon. Tapos ito yon. Tinanggalan natin sila ng x. Sila yung magka-grupo. Dito naman, positive, negative, tapos ito naman yung leading natin. So, pwede natin tanggalin yung 11 lang sa kanila. So, plus, ay, 11. So, pag tinanggal mo yan, magiging x squared and then magiging 4. So, kung makikita mo, ito, tsaka to, pareho sila. So, ang gagawin natin yan, pag pareho yan, itong coefficient nya, tsaka itong coefficient, pagsasamahin natin. So, parang x plus 11 and then, parang mag-multiply yan is x squared minus 4. Okay? Ito namang baba, i-factor naman natin. Pag pinactor natin yan, gagamitin natin ulit yung slide method natin, no? So, puntahan mo dyan, magiging 20. So, x squared plus 9x plus 20. Ngayon, plus naman yan, madali lang. So, x plus 5, tsaka x plus 4. Tama ba? Pag pinag-multiply natin tong 4 tsaka 5, magiging 20. Dito naman is, pag pinag-add mo, magiging positive 9. So, ito na yung mga factor natin. Pwede na natin siyang i-rearrange. Okay? Etong nasa taas, ito yon. Sulat lang natin. So, parang x minus 11 and then x plus 11 over 2x minus 5 tsaka 2x plus 5 Saan divide to, sir? Saan yung divide? Ay, nag-slide method pala tayo, no? Tama. Nawala na yung pinahiram natin na ano. Tama nga pala, nakalimutan natin yung divide sa 2. Okay? So, ito, hindi na natin nalolowest term. Ilagay mo na yan, 2x plus 5. And then, ito naman, magiging x plus 2 na lang. Very good. Mabuti na lang, nabasa ko.
yung galing sa, ayun, yung hiniram natin kanina, no, sa slide. Ito na pala yun, ano. Very good, no, very good. And then, ito, divide siya, so, gagawin natin siyang multiply. And then, yung nasa baba, ano ba yung nasa baba natin? Ito yun, no. So, ilalagay na natin siya sa taas kasi kailangan natin mag-reciprocal bago tayo magano ba yun? Mag-multiply. Tama, i-reciprocal. Tapos, ito naman yung nasa taas natin, no. So, ito, pwede pa pala natin i-factor maging x minus 2 tsaka x plus 2. And then yung x plus 11. Okay? So, x plus 11, tapos ito naman is x minus 2 tsaka x plus 2. So, pwede na tayong mag-cancel. Yung paborito nating part. Ano muna? Ito, tsaka to. X plus 2, tsaka yan. And then, itong 11, meron siya dito sa taas. And then, dito, x11 na lang. So, matitira na lang is, saan natin lalagay? Ito na lang. X minus 11 over 2x minus 5. And then, x minus 2. Letter, tama ba? Letter A. Very good na letter A. Sagot natin. Ito, yung naka-reciprocal yan. Sinadya kong reciprocal, mali yan. Ito. Wala, may tinanggal ako dyan eh. So, yan. Very good, letter A, sagot natin. So, tama. Congratulations sa mga nakasagot. Thanks, guys. Ganda ng, di ba? Ang ganda ng slide. Yung 2 days kasi yun, yung inaaral ko siya, search yan, no? Parang kahapon kagabi. Medyo alam ko na, pero mali pa din. So, ngayon, tutunan ko na. So, salamat tayo sa ating mga nagturo sa atin. Ano? Thank you po. No? So, ito pa rin yung ating quote of the day kasi pareho lang yung lesson. So, slide divide. Galing, di ba? Maraming salamat sa mga regular students natin na nandito. And thank you sa mga transfer natin, yung mga bagong like. No? Ano nyo lang yung ating mga upload dito sa baba. No? Maraming salamat and sana mag-follow kayo para everyday tayo mag-ano. Thank you, Ma'am G. Thank you, Sir Romel. No? Thank you, Sir Pao. Nandiyan ka, di ba? Sir Ngek, nandiyan pa kayo, di ba? Anong oras tayo bukas? Hindi ko alam, babiyahe kasi ako bukas. Pag bumabiyahe ako, pag sinabi kong bumabiyahe ako, usually gabi tayo niyan, ha, Sir? Thank you po, Sir P, no? Thank you sa mga nakatutok sa ating, Sir Jael, thank you po, no? Thank you. Bukas magla-live tayo. Pag hindi, pag nakita niyo kung nag-upload ng pahapon, baka naghapon tayo. Sir Jan, thank you. Pasabi kay Ma'am M, thank you, no? Nandyan lang yan eh. Baka na. Thank you. Bukas ulit sana makagawa tayo ng paraan makapag-live tayo. Ang lesson natin bukas is long division or synthetic, no? Long division or yung synthetic, no? Synthetic division. Thank you po, Sir Pino. Thank you po na bukas, ha. Gawa tayo ng paraan para makapag-live. Pag wala, tinan nyo yung suot ko ngayon, no? Nakakaya nga kasi, para kung nakahubad. No, so, hintay na kapag kasi, matutulog na talaga dapat tayo, no? Maraming salamat na nagpe tayo ngayon. Midnight DJ ang atake natin. Thank you po. Thank you po. See you. Thank you po. Sa remainder theorem, sir. Siguro ihuli natin yan. Kasi parang related din yung remainder theorem, eh, no? Baka hindi kasi abutin pagka inano natin. Yung long division pa lang, ang hirap na nun eh. Matagal siya kumain ng oras. Natin, or long division bukas, tapos pagsamahin natin yung synthetic division tsaka yung remainder theorem. Kasi parang magkaka-relate yan eh, no? Pati itong ginagawa natin na partial fraction decomposition. Ano yung partial fraction decomposition? I-search ko yun bukasin na natin, ha? Basta yun yung parang pagkakasunod-sunod natin, ha? Long division, synthetic division, tapos remainder theorem. Tingnan ko yung partial fraction decomposition. Parang hindi ko siya ganong nakikita dito sa libro ko eh. Ha? Basta yun yung magkakasunod-sunod natin. Related kasi yan pati yung rational expression, no? Magkakasunod sila. Thank you po sa mga nandyan. Yung mga nandyan na hindi nagko-comment na nanonood lang sa atin, okay lang yan. Maraming salamat sa pagtutok sa ating ngayong gabi. 2 hours tayo nag-live na. Partial fraction yung puro letters. Ayun ba yun? Yung puro letters lang siya, tapos mag-divide lang tayo na mag-divide ng mga ano? Ayun ba yun? Sa integral. Sa integral pa pala yun. Wala pa tayo dun, no? Ito yung preparation eh, di ba? Algebra. So, maraming salamat guys, ha. End ko na yung live natin. Thank you.
Basahin mo natin, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you're doing, you will be successful na. Good luck na, Sir Benjamin Valdez. Thank you po. Thank you everyone. Thank you. Good night.